na merong isang birhin na babae na manganganak. Would you imagine? Dito lang makikita mo na alam na ng Diyos kung kailan ka isisilang. Diba? Walang hindi po nalilingid sa ating Panginoon. Alam niya lahat ng nangyayari at mangyayari pa. And we are so grateful to the Lord. Kasi alam niyo, isa tayo sa mga nasa isipan na ng Panginoon bago palalangin ang sanlibutan. Na nakita na ng Diyos, hallelujah, na ikaw ay isisilang sa kanawalan. Alam na ng Diyos kung sino yung mapapangasawa mo, kung sino yung magiging pamilya mo, alam na yan ng Diyos. And we thank God, hallelujah, because wala pa tayo, nasa mind na tayo ni Lord. Andun na tayo sa kaisipan na ng Diyos. Kaya purihin po ang Diyos sa araw na ito. Sabi ko nga, kung wala yung pagkasilang na ito ng ating Panginoong Hesus, kaya sabi ko, ito yung pinakamahalaga, isa sa mahalagang selebrasyon. Pangalawa, yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Kasi kung wala yung kamatayan na yan, ang sabi po ng salita ng Diyos, without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. We thank God, nagkaroon po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya makita po ninyo na in the Old Testament, makikita ninyo yung salvation na sa mga Hudyo lang. Hallelujah. But because of the blood of Jesus Christ, lahat po tayo nilinis po niyan. Past, present, and future. Yung kasalanan mo pa lang, binayaran na ng Diyos. Kaya, alam niyo sa totoo lang, hindi problema yung kasalanan kasi bayad na yon. The only thing that we need to do is to admit, hallelujah, yung ginawa na, yung finished work ng ating Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo. See? Kaya purihin po ang Diyos sa umaga pong ito. And dito po sa aklat po ng Jeremiah, gusto ko pong basahin sa inyo. It is a very familiar verse para po sa ating lahat. Jeremiah 29, from beginning 10 to 14. Sabi po niya dito, this is what the Lord says, you will be in Babylon for 70 years. But then, I will come and do for you all the good things I have promised, and I will bring you home again. Alam nyo, pagbabalikan po ninyo ang kwentong ito ng mga Israelites, parang hindi Disyembre yung pag-uusapan natin. Hallelujah. Kasi tayo bumalik doon. Hindi po, gusto ko lang ipakita sa inyo kasi itong background na ito ay napakahalaga. Kasi po, ipinakita ng Diyos sa mga Israelites in verse 10, bago niya sinabi na, for I know the plans I have for you. Kasi the following verse, doon niya sinabi ni Lord, alam ko ang plano ko sa inyo. Anong sabi ni Lord? Plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Pero bago sabihin yun ni Lord sa kanila, you will be in Babylon for 70 years. Kaya lang, makikita po natin dito na although nandoon sila sa Babylon, ang sabi po ni Lord sa mga Israelites, you will be in Babylon for 70 years, but then I will come and do for you all the good things I have planned for you. Hello? Nakikita nyo ba yung nais na iparating sa atin ng Panginoon? Ibig sabihin ni Lord, kahit sa anumang sitwasyon, pag si Lord nagplano sa buhay natin, tinutupad niya yung plano niya. See, huwag mong isipin na ano ba naman ito na kung saan pinagdadanan. Sabi ni Lord sa kanila, even you are in the captivity. Sabi ni Lord, yung plinano ko sa inyo, tutuparin ko yan. Kaya sabi ni Lord sa kanila, tuloy nyo lang ang buhay. Tuloy nyo lang yung ginagawa niyo. Magkaroon kayo ng pamilya doon sa bansang yan for 70 years. Because at the right time, the Lord's plan will be fulfilled in the life of His people. Parang wala yata akong kausap dito. Hallelujah. Tandaan po ninyo, anuman yung pinagdadaanan po natin, hindi po nagkamali si Lord sa pinagdadaanan mo. Hallelujah. Yung plano ng Diyos ay napakahalaga. Ito po yung panghawakan po natin. That's why when God says, I will bless you,
Tandaan po natin, pag pinangako ng Diyos, pagpapalain ka, alam nyo ba na pag ikaw ay pinagpapala ng Diyos, pag ikaw ay pinagpala ng Panginoon, sabi nga ni, sino yung propeta? Si Balaam. Nung susumpain niya yung mga Israelite, kasi pinapasumpa ni King Balak, nung makita niya, nandun siya sa taas, natanaw niya yung mga Israel na susumpain niya. Alam niyo, nagbago yung kanyang salita. Sabi niya, how can I curse these people whom God bless? Paano ko susumpain ang mga taong pinagpala na ng Diyos? Kapatid, hindi yung sitwasyon na pinagdadaanan mo ang magdidetermine kung ikaw ay pinagpala o hindi. No. Hallelujah. Ang magdidetermine sa atin that we are blessed, nasa salita ng Diyos. Hindi sa pinagdadaanan natin, tandaan po natin yan, pinagpala tayo ng Panginoon at anuman ang mangyari, pinagpala ka ng Diyos. See, akala kasi natin ang blessing nasa sa mga material. Pag ang laki ng bahay mo, ang dami mong ari-arian, blessed ka na. No. Hindi lamang po yun. It is just one aspect of your life na pinagpala. But the blessings that God will give you, hallelujah, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, mararanasan mo yung blessing ni Lord. Amen. See, sabi po niya, for I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and hope. Verse 12, sabi niya, in those days, sabi ni Lord sa kanila, in those days, when you pray, I will listen. Kailan yung araw na yun? Yun yung time na maranasan ng mga taong ito yung pabor ng Diyos. In those days, sabi ng Lord sa kanila, tumawag kayo at kayo'y pakikinggan ko. See, that's why napakahalaga na alam mo yung andoon ka palagi sa place where you have the favor of the Lord. Hallelujah. Even when you are, alam mo yung sitwasyon mo hindi maganda, but when you have the favor of God, things will be changed. Circumstances will be changed. Hallelujah. Bakit? May pabor tayo sa ating Panginoon. Sabi niya, if you look on me wholeheartedly, the other translation, if you seek me with all your heart, you will find me. I will be found by you, says the Lord. I will end your captivity and restore your fortunes. I will gather you out of the nations where I sent you and will bring you home again to your own land. Sabi ni Lord, I will end your captivity. I will end your struggles. Hallelujah. I will end the hardship na meron ka. I will end your sickness, your disease, your struggle. Hallelujah. Yung kahirapan mo. Sabi ni Lord, I will end in those days that you will call on the Lord. Gusto ko po kayong kausapin dito po sa pamagat na sabi niya, the heart of the seeker. Yung puso ng naghahanap. Hallelujah. Napakahalaga po nito. Kasi babalikan po natin the very background. Pag titignan po natin, sabi ni Lord sa kanila, when you seek me with all your heart, don't just seek the Lord. Wag lang yung, alam mo ba yung nagpray-pray ka lang, napakahalaga na pag tayo pala ay nagpray-pray, when you pray, you have to make sure, hallelujah, buong puso mo na hinahanap si Lord. Ano ba yung characteristic ng tao na buong pusong naghahanap kay Lord? Kasi lahat tayo naghahanap eh. Sa totoo lang. But you know what? Meron pong totoong naghahanap at meron namang hinahanap si Lord dahil may kailangan siya kay Lord. Totoo o hindi? Kasi dito po natin makikita yung talagang totoong naghahanap. Kasi kadalasan hinahanap natin si Lord. Kasi anong sabi ni Lord sa mga tao? Si Lord, si Jesus mismo sabi niya, alam ko kung bakit niya ako hinahanap. Why? Kasi nablibless kayo, pinapakain ko kayo.
And most of the time, maraming Kristiyano hinahanap si Lord. Lord, kailangan ko ng pabor ngayon. Lord, kailangan ko ng trabaho ngayon. Lord, kailangan kong makapasa ngayon. After na makapasa, after na nandun na yung trabaho, madalang na lang nahanapin niya at manalangin kay Lord. The real heart of a seeker, yung totoong puso na naghahanap, makikita po natin yan na dito po sabi niya sa salita ng Diyos, hallelujah, seekers don't easily grow weary. Hindi madaling napapagod yan, hindi madaling pinanghihinaan ng loob. Yung totoong puso na naghahanap sa Diyos, anuman ang circumstances ng buhay mo, kahit nakikita mo na parang hindi nangyayari sa buhay mo, hallelujah, tuloy ka pa rin at hindi ka napapagod. Si alam niyo, sa totoo lang, madali po tayong mapagod. Alam niyo, ito po yung tricks ng kaaway sa atin. Pansinin po ninyo ang tricks ng kaaway sa atin. Hindi yung ikaw ay magkasala sa Diyos ngayon. Kasi normal na yun. Ang Kristiyano, ayaw niya na magkasala. Ito yung tricks na ginagawa ni Satan ngayon, yung mapagod ka na umasa sa Diyos. Pagpagod ka na sa kakapanalangin mo at hindi nangyari sa buhay mo yung kapapanalangin mo, 10 taon, 15 taon, 20 taon, hindi pa rin dumarating yung panalangin mo, napagod ka na. Huminto ka na, ayaw mo na maniwala na totoo ang pangako ng Diyos. Pag nandoon ka na sa sitwasyon na yon, wala na. Tanggal na lahat yung pag-asa mo sa buhay. Kaya huwag po tayong mapagod. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, so let us not get tired of doing what is good. Seeking God, hallelujah, it is not only a right thing but a good thing na ginagawa natin palagi sa buhay natin. Hallelujah. Tingnan po ninyo yung mga wise men. Pagpapansinin po ninyo yan, nalaman nila according doon sa prophecy sa Bible na merong isisilang, kasi nga tinanong sila ni King Herod nung time na yon, hinahanap nila si Jesus, right? These are the wise men and they have the real heart of a seeker. Bakit? Wala sa distansya ang paghahanap sa Diyos. Kasi yung layo ng lalakbayin nila, sa totoo lang, 2 taon ang inabot nila bago nila makita si Jesus. According to the Bible scholars, nakita nila na isisilang ang sanggol. Hindi pa isinilang, nakita na nila yan. Natagpuan na nilang sanggol. Malaki na siya, 2 years old na. Hindi na baby in a manger. Pero hindi sila huminto. Alam ng Diyos yung totoong heart na naghahanap sa Kanya. At gaya ng pangako niya, pag totoo ang puso mong naghahanap sa Diyos, you will find Him. Amen. Why? Hallelujah. Si Lord ang mag-guide sa iyo para matagpuan mo siya mismo. There is a guidance coming from the Lord. Sabi ng mga wise men na ito, we saw the star. Hallelujah. That bright morning star. Alam niyo po ba kung sino yung tinatawag na star dyan? Walang iba kundi ang ating Panginoon mismo. It is God Himself who guided these wise men. Hallelujah. At makita po ninyo dito na kung saan these wise men, mapapansin po natin that they travel. Ano yung kanilang ginawa? They travel just to worship Jesus. Hallelujah. Alam niyo po ba magkakatabi lang ang bahay ni di sa church? But these wise men, it took them 2 years. Hallelujah. Para hanapin si Jesus at sumamba sa Kanya. There are 3 things that we could found, hallelujah, in the life of these 3 wise men. Hallelujah. They traveled just to worship Jesus.
See? They do not come to worship Mary. Kasi nandun din si Mary, kaya wag po sana tayong magkamali. Kasi alam nyo sa Facebook nababasa doon na sabi niya, even the angels, may mga nag-blog, sabi niya, don't you know that angels worship Mary? Sabi niya, hallelujah, mali yung kanyang pagkaunawa na yung angel nag-worship kay Mary. Hallelujah, because Mary worshiped the Lord during yung kanyang kabuntisan. Nung buntis siya, nagpuri siya. Kanino? Kay Lord. Hallelujah. Kaya wag po tayong magkamali. Hallelujah. Wise men. At andito yung mga wise men na yan, kausap ko ngayon. At kilala natin kung sino yung totoong sinasamba natin. And wise men, makita natin dito, ito sabi ko nga, hallelujah, they don't easily grow weary. Hindi po sila napagod. Can you imagine na itong sabi nga nila tatlo pero actually, kung bakit tinawag nilang tatlo yan, binigyan pa ng pangalan. Maalala ninyo, may kanta pa, Melchor, Baltasar, Gaspar, Sungaran, yung mga kumakanta, mga ganon. Meron silang, kaya kung bakit tinawag na tatlong hari, hindi naman tatlong hari. The Bible's very clear. They are wise men from the east. Hallelujah. Kung bakit sinabing tatlo, kasi yung distinction nandoon sa tatlong gift na dala nila. Ano yon? Incenso, myrrh, and gold. Frankincense, myrrh, and gold. Yung kanilang dala na gift sa ating Panginoon. See? The real seekers, hallelujah, tandaan po natin ito. Kasi kadalasan, pag hinahanap natin, sabi ko nga si Lord, yung meron tayong hinihingi sa Kanya. But the real seekers, their heart wants to give. Hallelujah, their gifts to God. Gusto nila na magdala ng regalo. Dapat yun yung isipin po natin palagi. Lord, hallelujah, gusto ko lang, Panginoon, na pasayahin ka. Kaya kita hinahanap. Amin ba yun? Alam mo, sa totoo lang, pag meron kang taong hinahanap at yung taong yun mahal mo, tuwang-tuwa yun. Pag hinahanap mo siya. Pero pag hindi mo siya hinanap, ay nako, iwan ko lang kung matutuwa sa iyo yun, baka magalit. Di ba? Merong time kasi may ganun na nangyayari na, anong tawag dito, magkikita kayo sa isang lugar, pero merong mga, alam nyo ba, merong mga tao na wala nang, anggapoy anos, yamananap. Doga, anggapoy anos, yamanalagar. But this wise man, nanang yung may anos da, nanang yung may na agiranap agdaninang nang may kasa. Okay lang bangat ko mo no. Antayo may luganan da ko mo at aka 4 wheel sira. Hindi po. Hallelujah, ang kanilang mga sakyan ng mga time na yon, mga camel. At hindi nila ito sinasakyan madalas. Siguro pag pagod sila sumasakay, pero pag may makikita niyo pag nagtatravel, minsan hawak-hawak lang yung lubid na nakatali doon sa kamilyo, naglalakad din sila. Bakit? Alam din nila yung sacrifice ng kanilang sinasakyan na kamilyo. So it takes a lot of sacrifice para sa kanila, para hanapin itong isinilang na sanggol. Hallelujah, na tagapagligtas. See, let us not grow weary in doing what is good. Sabi niya, at just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. See? Ito yung napakasarap pag dumating na yung time, hallelujah, yung nag-aani ka na, magugulat ka na lang. See? Kanina nga yung testimony ni Sister Athena, di ba? Hallelujah, yung mga testimony ninyo na andoon yung excuse me, yung mga blessings, yung mga promotion ninyo. See? Yun yung mga pag-aani. Hallelujah, bakit meron kayong itinanim?
Huwag tayong mapagod. Yung minsan nakala mo parang walang nangyari, kapatid. Hallelujah. Pag si Lord kumilos sa kanyang kapanahunan, sabi niyo, kaya naririnig niyo palagi, we can never outgive God. Hallelujah. Then yung blessing ng 3 wise men na ito, grabe yung tuwa nila. On their way home, tuwang-tuwa ito, iba yung kagalakan. Hallelujah. That you've done your best. Hallelujah. In worshiping the Lord. Alam niyo minsan, alam niyo sa totoo lang, punta tayo sa church, we're not yet giving our best. Hello? Hallelujah. If you want the best from God, isipin mo palagi, when you go to church, Lord, hindi ako pupunta ng church na hindi ko ibibigay yung the best para sa iyo. Hallelujah. Don't worry. Huwag tayong mapagod. Kasi yun yung gagawin ng demonyo sa atin, yung tayo'y mapagod. Pag pagod ka na, wala na. Ayaw mo nang umasa kay Lord. Hallelujah. Pero sabi ng salita ng Diyos, huwag tayong mapagod. At yung mga hindi napapagod sa kanilang ginagawa para sa Panginoon, sila yung pinagpapala ng Diyos. Seekers have the love and passion for God. Andun yung pag-ibig nila at yung passion nila sa ating Panginoon. Alam niyo sa totoo lang, itong buwan na ito, it is a month of giving. Right? Alam niyo ba na merong 3 klase ng regalo? Hindi yung regalo ng wise men, 3 din yon, pero may 3 klase ng regalo. Yung first na gifts, pansinin niyo kung anong pagkakaiba ng 3 ito. Yung gift mo para sa birthday, yung tinatawag na birthday gift. Diba? Pag birthday mo, of course, umaasa ka na merong regalo na ibibigay sa'yo. Tama o mali? Maasa ka doon. Yung alam niyo yung tinatawag natin na Christmas gift. Pero alam niyo yung mga umaatin ng birthday na yan, hindi umaasa yan na sila bibigyan ng gift nung nag-birthday. Pakakainin sila pero hindi sila asa na bibigyan sila ng gift. Kasi yung nag-birthday, siyang umaasa dyan. Di ba? Yung pangalawang gift, ito yung Christmas gift. Dito talaga pwede kang umasa pag nagbigay ka. Kasi ito yung buwan na kung saan magbibigayan tayo. Di ba? Sinong may dala ng regalo niya? Oh, lahat tayo merong dala, no? Di ba? Kasi kung wala kang dala, baka wala kang iuuwi mamaya. Mamaya magulat ka, ba't kaya sila lahat may inuwi, ako wala? Wala ka kasing dala. Maliban na lang mamaya pag magpaparaffle tayo kasi ang daming pang-paraffle dito. Hallelujah. May mag-uuwi ng 20 tigli 5 kilo ng bigas. At saka yan yung mga iba't iba na mga, may mga sabon. Kaya sigurado meron kayong maiuwi niyan. Pero wag muna kayong umuwi kasi kakain muna tayo pagkatapos ng kainan siguro yan. See? Hallelujah. So seekers have the love and passion for God. Napakalaga na tayo po ay itong taon na 2025. Mas lalo sana tayo na magpakalalim sa Diyos. Hello, mas lalo natin siya nahanapin sa buhay natin. See? Kasi yun yung hinahanap din ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kung mapapansin niyo, sabi ng Lord, hallelujah, when we seek Him with all our heart, ibig sabihin, pag hinanap mo si Lord ng buong puso, alam ni Lord na mahal mo siya. Right? You have that love, you have that passion for Him. Hallelujah. At hindi lang yun, andun din yung passion mo sa mga tao kasi yun yung passion ni Lord. Pag sinabi mo na you have the passion for God, automatic, meron ka ring passion sa mga, hallelujah, minamahal ni Lord. See? Napaka-importante po nito sa buhay po natin. Hallelujah. Sabi ko nga, yung gift, may pangatlo na gift, yung sa kasal, yung wedding gift na tinatawag po natin. Di ba? Pag may kasal, may regalo. At doon, sigurado rin yung mga kinakasal lang ang tumatanggap.
Hallelujah. But the most important na kung sa makita po natin, hallelujah, sa buhay natin, meron tayong tinatawag kasi dito na sacrifice, sacrificial gift. Because there are gifts na kung saan, hallelujah, ito po ay, alam nyo ba yung God has an eye for this kind of gift? Yung tinitignan ni Lord, yung gift na yan. At hindi kailanman pinapalampas ni Lord yan. Hallelujah. Kasi alam ni Lord that when you give a gift to Him, alam niya kung ito ay sacrifice. Hello? Kaya, alam niyo, pag sinabi kasi natin na sacrifice, hindi napakadali. That's why when God asked, sino yun? Si Abraham to sacrifice his one and only son. That's a real sacrifice. Bakit? Hindi madali mag-sacrifice ka ng anak mo. But because Abraham loved the Lord, malalim yung pagkakakilala ni Abraham sa Diyos at yung pagmamahal niya sa Diyos. Kaya talagang totoo yung kasabihan, you can give without loving, but you cannot love without giving. Pag nagmamahal ka talaga, magbibigay ka, magsasacrifice at magsasacrifice ka. And that is the God kind of love na meron siya. He also sacrifices on son. Kaya sabi ng Lord kay Abraham, dito ko alam na talagang wala kang ipagkakait sa akin, Abraham. Hello? Sino kaya dito yung sasabihin ni Lord, dito ko alam na talagang mahal mo ako at wala ka talagang hindi gagawin para sa akin. Diba? And you imagine, may time na pwedeng mag-doubt si Abraham kasi habang nagtatravel sila, yung anak niya kinukulit siya. Sabi ng bata, si Isaac, Tay, kumpleto na tayo. Pero asan yung isasacrifice natin? Alam mo ba yung pakiramdam ng tatay, mabigat? Di mo alam, anak, ikaw yung isasacrifice ko kay Lord. Pero sabi ng tatay niya, God will provide. Hallelujah. Pinili pa ni Lord kung saan niya isasacrifice si Isaac. Dito mo dalhin. Saan? Sa Mount Moriah. Pwede naman doon sa malapit na para hindi na magdalawang isip pa si Abraham. No? Kaya mo, sabi ni Lord, pinag-isip pa niya si Abraham, baka magdalawang isip ka pa na bawiin mo yung gagawin mo. Pwedeng mangyari yun. Nangyari yun sa buhay mo. Tama o mali? Sino dito na nangyari sa kanyang buhay na meron kang inilan na ibibigay sa Lord? Habang nasa bulsa mo, Lord, pwede ba Lord? Kailangan ko pa ngayon. May mga ganun na nangyayari. Saan tinitest tayo ni Lord? How faithful we are. Yung love na meron tayo sa Kanya. Ito yung test na kung saan habang araw na yon nagtatravel sila for 3 days. Natutorture yung mind ni Abraham. Pupunta pa ba ako doon o hindi na? Pwede naman na ang dami naman dyan na hilingin si Lord, bakit to pang anak ko? But no, because Abraham has that heart na mayroong pagmamahal sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran at wala siyang pwedeng Tayo nagmamahal tayo mga anak natin, mga pamilya natin, right? Lalo na mga tatay. Sa mga tatay, ang dami nating sakripisyo. Pwede lang, alam mo yung dahil sa pagmamahal mo sa pamilya mo, you'll sacrifice everything. Yung gusto mong bumili para sa'yo, minsan para na lang doon sa anak mo eh. Mayroon pa akong kausap ng mga tatay. O baka mas nauna ka pa, wala pa yung anak mo. Di ba?
See, yung heart na meron tayo. Kasi yun yung, alam niyo yung heart ng God the Father. Hallelujah. Tinitignan niya yung kabutihan na gagawin niya para sa atin pong mga buhay. Pansinin po niyo ito, sabi po niya, worshipper and seeker have one thing in common. They both willing to sacrifice and love God, and they are the one that God seeks. Sila rin yung hinahanap ng Diyos. Naghahanap ka, nagmamahal ka sa Lord, ikaw din pala yung hinahanap niya. Hello? Hallelujah. Kaya tingnan mo yung puso mo, kapag yung puso mo si Lord ang tinitibok niyan. Grabe si Lord, ikaw din ang tinitibok ng puso niya. That's why even David, sabi niya, what is a man that thou art mindful of him? Hallelujah. Actually, in the heart of God, your name was carved. Nakaukit na yung pangalan mo sa puso ng Diyos. Hindi ka na niya makakalimutan. Kaya balikan po ninyo yung, alam niyo sa book of Jeremiah, dumating yung time na, kasi nga ang Diyos sabi niya, you will be in Babylon for 70 years. Ito yung pinag-usapan natin kanina, you will be captivity in the land of Babylon. Nananalangin yung mga tao na hindi na dapat mangyari yon, right? Nanalangin sila. Pero sabi ng Diyos, kahit si Samuel, naalala pa ni Lord si Samuel nung mga time na yon. Si Samuel matagal nang patay nung mga panahon na yon. And you see that? Kahit si Moses at saka si Samuel pa ang manalangin sa inyo, sabi ni Lord, di ko na kayo pakikinggan because of your sin. How can you imagine for how many long years na patay na itong dalawang taong ito, naalala pa rin sila ng Diyos? Kasi sa totoo lang, nandun na tayo sa puso ng Diyos. The moment that you give your life to the Lord, hallelujah, yung buhay natin, yung pangalan natin, it was already carved in the heart of God. Hallelujah. Dito po ako magtatapos. Hallelujah. Yung pangatlo, sabi niya dito, the seekers seek Him first. Sino? Si Lord. Ang totoong naghahanap, inuuna niyang hanapin si Lord sa kanyang buhay. Habi ko nga yung mga wise men na ito, yung sacrifice nila, iniwan nila, kung anong iniwan nila, mga pamilya, para hanapin si Lord. Hallelujah. Pero sa totoo lang, alam niyo sa buhay nating mga Kristiyano, hindi natin maiwasan minsan parang pangalawa si Lord sa pamilya natin. Parang mas nauna pa yung pamilya natin kaysa kay Lord. Huwag po sana tayong magkamali, mga kapatid. Unahin natin palagi ang Diyos sa buhay natin. Why? Hindi ka malulugi sa buhay mo. Hello? Ito yung hinahanap mo na sa buhay mo, kailanman hindi ka lugi sa iyong paghahanap. Bakit ikaw din yung inaantay ni Lord when you seek Him with all your heart? Kasi sa totoo lang, pag buong puso mong hinahanap si Lord, hindi ka mapapagod. Hallelujah. Because you love the Lord, you will seek Him first. And because you seek Him first, you will not only find Him. Hindi mo lang siya matatagpuan. Alam mo ang pangako ng Diyos? Sabi ni Lord, and all these things. Alam natin yan eh. Tama o mali? And all these things shall be added unto you. Pinakita ni Lord sa kanyang mga kausap, and all these things. Siguro kung andun tayo mismo, kung siguro noong mga panahon na yon, meron ng mga sasakyan, sabi ni Lord, and all these things, yung mga sasakyan na yan, yung mga bahay na yan, yung mga pangangailangan mo sa bawat araw, all
these things will be added unto you. Hello? Ang mahalaga sa buhay natin, itong taong 2025, naniniwala ako marami dito, hindi lang mga promotion ang mararanasan ninyo. Yung maa-amaze ka sa kilos na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Yung bang gawin mo lang, itodo mo na. Sabi mo dyan sa katabi mo, itodo mo na. Hallelujah. Kasi si Lord inaantay kanya na tumudo. Kaya sabi nga nila, sino dito naranasang sumugal? Diba? Ako noon, sugarol ako. Bata pa lang ako. Hallelujah. Ang dami kong alam na sugal. Wala may kwanda, at Pangasinan, itudom lang agad pamatok. Diba? Mga pula may internet. Hallelujah. I want to challenge you. This 2025, Panginoon, gusto ko na gumawa ng isang bagay na matutuwa ka sa klase ng paglilingkod na gagawin ko sa iyo. I want you to stand up with me. Hallelujah. Alam niyo ba nung mga time na yon, yung mga wise men, may isang tao na hari ng mga panahon na yon. This is King Herod. Sabi niya sa mga wise men, pwede ba pag nakita ninyo siya, bumalik kayo dito at sabihin niyo sa akin kung saan siya naroon. Kasi gusto ko rin na i-worship siya. Sa totoo lang ito, sabi niya, gusto ko rin siyang hanapin, gusto ko rin siyang i-worship. Pero wala siyang move na ginagawa. May mga ganong Kristiyano. Lord, gusto ko itang pasayahin sa buhay mo. Gusto kita, Panginoon, na i-seek ng buong puso. But you are not doing anything. Wala kang move na ginagawa. You are just like King Herod. Hindi totoo. Kasi ang layunin niya, gusto niyang patayin yung pinanganak. Kaya nung ito pong this wise men, babalik sana sila doon at sabihin kay Herod, but you know what? The Lord spoke to them, huwag na kayong bumalik doon sa dati ninyong dinaanan. Ano pong ibig sabihin ng Lord? Nagkamali sila ng unang ruta kasi dumaan sila kay Herod. Pero sabi ni Lord, wag na kayong bumalik doon. This 2025, meron tayong mga napuntahan na hindi tama. Mga sitwasyon na alam natin mali. Pwede bang sa buhay natin, wag na nating balikan yon. Mag-iba na tayo ng ruta natin. Lord, this time, Lord, I want to make sure it will bring glory and honor. Sa ilang sandali, I want you to just close your eyes. Pwede bang kapain mo sa puso mo itong 2025? Sinong naniniwala na merong gagawing malaki ang Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya? See, God has a good plan. He has the best plan para sa buhay natin. In year 2025, maniwala tayo. As we seek Him with all our heart, and as we seek Him first, at hindi tayo mapagod, Panginoon, bigyan mo ako ng kalakasan sa taong darating. Na hindi ako mapapagod, O Diyos, na paglingkuran ka. Hindi ako mapapagod na hanapin ka. Hindi ako mapapagod, O Diyos, sa aking mga gagawin para sa iyo. Hindi ako mapapagod, Panginoon, sa pagbibigay. Hindi ako mapapagod, Panginoon, na magmahal.
Di ako mapapagod na magpatawad. Yaman din lang na itong buwan na ito ay buwan din ng pagmamahal. Hallelujah. Pwede bang kalimutan mo na yung tao? O patawarin mo yung tao na may galit sa iyo? O kung may galit ka sa kanya, release mo na yung galit sa manang loob na yan. Hayaan natin na itong taong darating, bagong taon, bagong pag-asa, bagong buhay. Punuin natin ang ating mga puso ng pagmamahal. Yaman din lang na tayo po yung mga tao that we want to please God. We want to seek Him with all our heart. Let's just feel our heart. Free, malaya tayo. Hallelujah. Walang kinaiinis ang tao. Wala tayong kinagagalitan o kaya wala tayong tao na hindi mapatawad. Year 2025 is another year wherein gusto natin na maranasan ang kabutihan ng Diyos. Baguhin natin ang ating mga pananaw. Lord, gusto ko, Panginoon, O God. Hallelujah. Ikaw yung hahanap-hanapin ko. Alam niyo yung tawag nila sa mga taong mga sugapa, mga adik. Pwede bang sabihin mo sa sarili mo, Lord, gusto ko na maging adik ako sa presensya mo. Ikaw yung gusto kong hanapin palagi. And help me, O God, na magkaroon, Panginoon, hindi lang tamang panahon, hindi lang tamang oras, kundi mga oras na inilalaan ng bawat isa sa amin, O God. It is only between you and God. Lord, I pray 2025. It is an opportunity, Lord God, where we can serve you all the more. Naniniwala kami, Panginoon, yung hindi namin naranasan sa taong 2024. Mararanasan namin, O Diyos. As Moses prayed and asked, O Lord, show me your glory. I am praying, God, 2025, that you may bestow your glory, O God, upon everyone, upon every family who are here this morning. Maranasan ka namin, O Diyos, O God, sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord. Lahat, Panginoon, na mga nangyari na hindi maganda sa taong 2024, I am praying, God, palitan mo lahat ng kabutihan na galing sa iyo. Gaya ng pangako mo sa iyong salita that every good and perfect gift coming from you, Lord, from the Father of light. We're praying, God, maranasan namin ang mga biyayang yan, ang mga pangako mong yan sa taong darating. Salamat sa buhay ng bawat isa na nandirito, Diyos. Wala po kayong lalagpasan, Panginoon, O God. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Ang bawat pamilya, Panginoon, O God. Bigyan nyo ng kalakasan. Iba yung kalakasan, Panginoon, O God. Iba yung pagsikap. Iba yung, Panginoon, O God. At tiyaga, Panginoon, O God, na maglingkod sa iyo. Because at the right time, you promise us, we will reap the harvest if we do not give up. I am praying, God, renew our spirit this morning. Hallelujah. The kind of spirit that will never give up, Lord. Hallelujah. Kundi, Lord, magpapatuloy kami at mas lalo po naming pag-iigihan ang aming paglilingkod sa inyo.
Pinupuri ka namin, pinapasalamatan at niluluwalhati, O Diyos. Thank you, Lord God. We offer to you this time, O God, this very hour, Lord. Hallelujah, maging ang selebrasyon namin, Panginoon. Lord God, ang kasayahang ito, Panginoon, O God, ay tuloy-tuloy na kasayahan, Panginoon, hanggang sa 2025, O God. Because of all the good things that you will do to us, O Lord God. Because of all the favor, O God. Because of your presence, O God. Because of your Holy Spirit, O God, that will work in us, Lord, all throughout the whole year 2025. And Father, we will promise you, Lord, that you will be honored, you will be glorified with all the blessings and with all the good life that you will give us. And we honor you and we praise you. For this we ask in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And everybody will say Amen and Amen. Sige po, sa mandali